Patuloy po kami bumabati sa lahat ng aming mga taga-subaybay dito sa palatuntunang nasusulat. Muli ito inyong kaibigan, Brother Johnson Amican, sa loob ng kalahating oras. Muli niyo kaming samahan at kasama po natin ngayon, Domingo Filomeno. si Caminong po ang ating patuloy na makakasama sa isang mahalaga na namang paksa nating pag-uusapan. Bago po yon, tayo po munang lahat ay mananalangin. Muli, hinihiling po namin dakilang Diyos ang inyong patnubay. Bigyan po kami ng kapangyarihan, pangunahan, ang pagbabahagi ng salita sa amin po mga kaibigan. Ito po nawa ay maging pagpapala sa kanila at maging daan sa kanilang lalong paglapit sa inyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong pag-uusapan at tatalakayin sa oras na ito ay wala pong iba kundi may kinalaman sa 10 utos. Subalit, ito po ay itutuon natin ang pagbibigay ng pansin at diin sa kung kailan ito ibinigay. Patutunayan po natin sapagkat napakarami ang pananampalataya ang naniniwala at nagtuturo ng 10 utos ay umiral po lamang nung ito ay ibigay sa bundok ng Sinai. Sabahan niyo po kami ni Caminong upang bigyan at patunayan na ang moral na kautusan ng Diyos ay umiral na bago ang Sinai. Caminong, ano po inyong masabi? Sapagkat malayo pa sa Sinai ang panahon ng mga Hudyo, meron na pong 10 utos na umiiral sa aklat pa ng nila Abraham, sa aklat pa ng Heneses. Opo. Meron na pong nababasa tayong 10 utos na nakasulat na sa Biblia bago pa dumating sa bundok ng Sinai. At yan ang patutunayan po namin sa pamamagitan ng mga nakasulat sa banal na kasulatan. Ayan. At ngayon ay babasa tayo ng mga talata bilang patunay. Ang gusto po namin ipakita mga kapatid ay hindi yung litra por litra na mga na salitang 10 utos bago yung Sinai, kundi yung mga ilang mga utos doon na umiiral na po ito. Opo. At ito po, ipasisimulan po natin. Una, sa Bagong Tipan, napapatunayan natin na ang mga manunulat ng Bagong Tipan ay naniniwala rin na umiiral na ang mga kautosang ito na nalalaman sa 10 utos. Halimbawa, ang isang patunay natin dyan, mababasa natin ang unang Juan sa Kapitulo 3, talatang 12. Ito po ang nakalagay sa talata. Hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. O di siya makatuwid, si Juan sumulat ng salitang ito. Paniniwala niya. Bakit niya sinasabi na si Cain ay masama? Bakit masama? Sapagkat pinatay niya ang kanyang kapatid. Ang pagpatay pala, sangayon kay Apostol Juan, ang pagpatay palang ginawa ni Cain ay isang masamang gawa. Masamang gawa yan. Kasalanan. Ngayon, saan binabatay ni Juan? Yung sinasabi niya si Cain ay masama dahil pinatay niya ang kanyang kapatid. Ay di bumabatay si Juan sa nasusulat. Saan naman nakasulat yun? Opo. Basahin natin ngayon ang Heneses 4:8. Ganito ang nakalagay. Heneses yan. Opo. 4 talatang 8. At yaoy sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel. At nangyari nang sila'y nasa parang, ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid. At siya'y kanyang pinatay. Di siya makatwid. Bawal na pala. Kaya ang sabi ni Juan, si Cain ay masama. Opo. Bakit? Sapagkat pinatay niya ang kanyang kapatid. Na si Abel. Kailan nangyari yun? Opo. Samantalang si Cain at si Abel ang unang anak ng mag-asawang unang tao na si Adan at si Eva. At napakatagal ng panahon yun bago nabuhay si Moises. Bago pa dumating na Sinai. Opo. Kung ilang daan taon yun. Opo, 1,000 taon po. 1,000 taon pa. Opo.
ang pagitan nila. Oho. Ngayon, ang isa pa dito, ang manunulat ng Bagong Tipan, walang iba kundi si Apostol Pedro, Oho. naniwala din Mhm. na umiiral na ang mga kautosang ito. Opo. Babasahin natin ngayon ang ikalawang Pedro sa Kapitulo 2 ng ikalawang Pedro, talatang 5 hanggang talatang 8. Yan. 2 Pedro. 2 Pedro, 5. 2:5 hanggang 8. Yan. Ganito ang nakalagay. At ang dating sanlibutan ay hindi pinatawad. Datapat iningatan si Noe Yun. na tagapangaral ng katuwiran na kasama ng ibang 7 pa Mhm. noong dalhin ang pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama. Mhm. At pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomora na pinapaging abo upang maging halimbawa sa mga magsisipamuhay na masasama. Ayun. At iniligtas ang matuwid na si Lot na lubhang nahapis sa mahahalay na pamumuhay ng masasama, sapagkat ang matuwid na ito namamayan kasama nila ay lubhang nahapis araw-araw ang kanyang matuwid na kaluluwa sa pagkakita at pagkarinig niya ng mga gawa nilang laban sa kautusan. Oh, binanggit na ng manunulat na si Pedro Aha. na yung sa Sodoma at Gomora, Opo. namumuhay sila ng masasama Yan. laban sa kautusan. Iyon. O ano ba ang sinasabi ng ng Sodoma at Gomora? At ito ay matagal din panahon bago pa binigay yung tapyas ng bato na ginalalaman ng 10 utos. wala pang Israelita niyan. Opo. Noong panahon yun, wala pa ang Israelita. May sinasabi ng kautusan May sinasabi ng kautusan. na naging dahilan para tawaging masasama yung mga tao. Ang mga tao nung una. Opo. Sa makatwid, meron na. Kaya yung sa panahon ni Noe, Mhm. kaya ginawa ng Panginoon Diyos, dahil ang sabi ng Panginoon Diyos, Masama. gugunawin ko. Mhm. Sapagkat masama na lamang parati Opo. ang nasa kanilang mga puso. Yun. O di sa makatwid, meron na palang kautusan. Na nalalabag. Kaya nagawa ng Panginoon, nagunawin sila. Opo. Kasi, Parusahan sila. kasi lumabag. Lumabag sila sa batas ng ating Panginoon Diyos. Malinaw. Ngayon, umpisahan natin. Sige po. Mababasa natin ang unang utos sa Kapitulo 35 ng Henesis. Yan. Para patunayan natin, isa-isahin natin yung 10 utos na nakasulat diyan. Yan. Henesis 35:1 hanggang talatang 4. Ganito yung nakalagay sa talata. At sinabi ng Diyos kay Jacob, tumindig ka, umahon ka sa Bethel, at tumahan ka roon, at gumawa ka roon ng isang dambana sa Diyos na napakita sa iyo nang ikaw ay tumakas mula sa harap ng iyong kapatid na si Esau. Na magkagayoy, sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat niyang kasama, ihiwalay ninyo ang mga Diyos ng iba na nangasa inyo at magpakalinis kayo at magbago kayo ng inyong mga suot. Yun. At tayo'y magsitindig at magsisampa tayo sa Bethel at gagawa roon ng dambana sa Diyos na sumagot sa araw ng aking kahapisan at sumaakin sa daan na aking nilikaran. Sa talatang 4, at kanilang ibinigay kay Jacob ang lahat ng ibang pinakadiyos Yun. na nasa kamay nila at ang mga hikaw na nasa kanilang mga tenga at itinago ni Jacob sa ilalim ng punong insina na malapit sa Sikem. Di sa makatwid, doon sa panahon yon, nagpakita na ang Diyos sa kanila. Kaya ang sabi nung sa talata, ihiwalay ninyo ang ibang pinaka-Diyos. Yun. At gagawa tayo ng sambahan para doon sa Diyos na nagpakita sa atin. Yun. Kaya sa makatwid, noon pa, inutusan na sila na alisin yung ibang mga pinaka-Diyos na yung mga larawan na yun. At yun ang unang utos sa 10 utos. Yun ang unang utos sa Huwag 10 kang magkakaroon ng ibang Diyos. ibang Diyos sa harap ko. Sabi ng Dito Panginoon. sa Henesis pala, paanong malalaman ni Jacob na masama ang magkaroon ng ibang Diyos? Kundi, ibinigay sa kanila yung utos na yon. Ibig sabihin, alam nila na ito ay masama na. O dahil sinabi ng Panginoon sa kanila, Opo. o di siya makatwid, may unang utos na ron. Nasusulat yan. Kami Ayun no? nasusulat. Opo. Ang pangalawa, Yan. mababasa natin sa 31 ng Henesis pa rin, ang talata ay 19. Yan. Ito naman po ang nakalagay. Pakinggan natin. 31:19.
Si Laban nga ay yumaon upang gupitan ang kanyang mga tupa at ninakaw ni Raquel ang mga larawang tinatangkilik ng kanyang ama. Adi, sa makatwid meron ng larawan. Di ba, sabi rin, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, Opo. ng anumang kawangis ng nasa langit, sa lupa, sa ibaba, sa tubig, sa ilalim ng lupa. Yun. Huwag mo silang yuyukuran. Yun. Pangalawang utos yun. Oo nga. Ay samantalang si Jacob, yung kanyang ama, na si Raquel, ang nagsabi, ninakaw pa niya. Oo nga. Edi masama yung ginawa niya. Oo, dalawang utos. Bawal na rin pala ang magnakaw nun dahil Opo. binabanggit yung salitang nakaw. At ang diwa dito ng salitang nakaw ay hindi nga masama. Ay hindi nga mabuti, kundi masama. Talagang masama. Dalawang utos na papaloob dito, Kameno. Ninakaw pa niya yung larawan. Yung larawan, Larawan na bawal ng bawal. Diyos. Sapagkat ang sabi nga doon sa unang talatang binasa natin, Opo. ihiwalay ninyo ang ibang mga Diyos. Yan. Sapagkat sasamba tayo sa Diyos na nagpakita sa atin doon sa Bethel. Ang ganda, malinaw. Di sa makatwid. Aha. May dalawang utos na tayo ngayon Opo, nakuha. meron na po. Ang pangatlong utos, Sige. mababasa natin ang Kapitulo 5, talatang 2 ng Eksodo. Yun. Bagamat at Eksodo ang ating binabasa, ngunit ang pinag-uusapan sa Eksodo, yung sila'y nasa Ehipto Yung at hindi sila'y pa- nasa Kanaan. Hindi pa ibinibigay yung 10 Wala utos sa Sinai. Wala pa 10 utos. Opo. Hindi pa sila naaalipin noon sa Ehipto. Malayo pa ang panahon. Yan. Pakibasa natin ang Kapitulo 5 ng Eksodo, talatang 2. Ito po ang nakalagay sa talata. At sinabi ni Faraon, sino ang Panginoon na aking pakikinggan Oo. ang kanyang tinig upang pahintulutan kong yumaon ang Israel? Hindi ko nakikilala ang Panginoon. Ayun. At saka, hindi ko pahihintulutang yumaon ang Israel. Di siya makatwid. Si Paraon ay nagsasabi niya, sino ba yung Diyos na yan? Yan. Hindi ko yan kilala. Yan. Hindi ako papayag Aha. na palabasin ko ang Israel. mga Israel na Hindi ito. niya kilala. Hindi niya kilala. Opo. Sa makatwid, meron ng uri ng paglapastangan sa pangalan ng ating Panginoon. Yun. Basahin natin ngayon ang Levitico 18:3. At yan, yung pinag-uusapan pa rin dyan, ay yung nasa Kanaan pa sila, nasa Ehipto pa sila. Yan. 18:3 ng Levitico. Ito po ang nakalagay sa talatang 3. Huwag kayong gagawa ng gaya ng ginawa sa lupain ng Ehipto na inyong tinahanan. At huwag din kayong gagawa ng gaya ng ginagawa sa lupain ng Kanaan Yun. na pinagdadalhan ko sa inyo. Ni huwag kayong lalakad ng ayon sa mga palatuntunan nila. Ayun. Aha. Di siya makatwid. Sa Ehipto pa yan, yung Opo. pinag-uusapan. Opo. Wala pa sa Sinai. Aha. Hindi pa sila umaalis sa Ehipto. Aha. Ang sabi niya, huwag kayong gagawa ng gaya ng ginawa Nila. ninyo sa panahon ng nasa Ehipto Nung kayo. mga alipin sila pa. Wala pang Sinai noon. Opo. Wala pang Sinai. Opo. Ngayon, para makita natin, dahil itong pangatlong utos na ito, paglapastangan sa pangalan ng ating Panginoon. Sige po. Ituloy natin sa talatang 21 ng Levitico 18:21. At huwag kang magbibigay ng iyong binhi sa iyong palilipatin kay Mulok sa pamamagitan ng apoy. No huwag mong lalapastanganin ang pangalan ng Yun. iyong Diyos. Ako ang Panginoon. Bawal na rin pala. Yun. Kaya sinabi na ng Panginoon, huwag mo lalapastanganin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos. Ay hindi pa sila nakakarating nun sa Sinai. Yun. Wala pa. Ang pinag-uusapan nila, yung mga pangyayari sa Ehipto. Yun. Ngayon, pang-apat na utos. Sige po. Tingnan natin. Pang-apat na tayo. Ang Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 3 ng Hineses. Ayan, ito yung palasak na talata na hindi Oo. pinapansin ng ilan. Sabi po dito, at nayari ang langit at ang lupa, at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Di siya makatwid kailan ginawa yung Sabat. Bah, Pagkatapos ng paglalang, Aha. ginawa na ng Diyos ang Sabat. yun. Ay sino ang unang taong nakaranas na humarap sa pagkakagawa ng Diyos ng Sabat? Abay. Pakinggan natin yung nasa Kapitulo 2, talatang 27 ng Marcos. Yun, binasa na po natin ito Kanina. sa ibang pagtalakay.
Babasahin po muli natin. Sabi po rito, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Di siya Sabat. makatwid, yung Sabat ginawa ng dahil sa tao. Opo. Nung gawin ng Sabat, pagkatapos ng paglalang, Aha. sino ang unang tao na nakaranas na naroroon na bago ginawa ng Diyos ang Sabat? Ay di walang iba, kundi si Adan at si Eva. Wala namang tututol dyan. Yun. Opo. Sa makatwid, para makita natin na ang Sabat ginawa nang wala pa ang Sinai. Aha. At nangyari, nung naglalakbay sila papunta sa Sinai, Opo. ay nagagalit na ang Diyos nang lumabag sila sa araw ng Sabat. Opo. Mababasa natin yan sa 16 na Exodo, Yan. talatang 23, at lulundag ka ng talatang 28. At kanyang sinabi sa kanila, ito ang sinalita ng Panginoon. Bukas ay takdang kapahingahan, banal na Sabat sa Panginoon. Ihawin ninyo ang inyong iihawin at lutuin ninyo ang inyong lulutuin. At sa lahat na lalabis ay itago ninyo sa ganang inyo na inyong itira hanggang sa kinabukasan. 28. Sa talatang 28, at sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan tatanggihan ninyo ganapin ang aking mga utos at ang aking mga kautusan? Di siya makatwid. Nagagalit na ang Panginoon. Opo. Dahil lumalabag sila sa Sabat. Oo nga. Wala pa sila sa Sinai. Yun. Sapagkat nung panahon yun, naglalakbay pa sila. Wala pa papunta sila sa Kanaan. Sinai. Opo. Wala pa Wala pa sa Sinai. Dadaan pa lang sila. Dadaan pa lang. Yan. Naglalakbay pa lang sila. Opo. Sabi ng Diyos, kailan kayo susunod sa aking kautusan? So, Di siya makatwid. May Sabat na palang ibinigay Opo. sa mga Israelita Yun. bago pa dumating sa Sinai. Yun. Ang palimang utos naman, mababasa natin ito sa Kapitulo 28 ng Heneses, talatang 1, at saka lulundag ka ng talatang 7. at tinawag ni Isaac si Jacob, at siya'y binasbasan, at siya'y pinagbilinan na sinasabi sa kanya, huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan. Sa talatang 7. 7 ay ganito ang nakalagay, at sumunod si Jacob sa kanyang ama at sa kanyang ina, at naparoon sa Padan Aram. Ayun, sumunod na siya. Aha. Ang utos doon sa uno, huwag kang mag-aasawa sa taga-ibang lupa, punta ka sa kamag-anakan. Apo. Pagdating sa 7, at sumunod siya sa kanyang ina. Yon. Di siya makatwid, masunurin, meron talagang sinusunod siya sa 10 utos. Aha. At ang sunod, ang kautosan sa mga magulang. Aha. Ang sumunod ngayon dito, sa pagpatay. Yon. Pagpatay, mababasa natin yung binasa natin kanina sa Heneses 4:8. Yon. At lulundag ka ng 13 para makita natin pinarusahan si Cain dahil sa kanyang kasalanan ng pagpatay. 4:8. 4:8 muna. Apo. At diyo'y sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel. At nangyari nang sila'y nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at siya'y kanyang pinatay. Ayun. Yan. Sa 13. At 13 po, basahin po natin. At sinabi ni Cain sa Panginoon, ang aking kaparusahan ay higit kaysa mababat ako. Ayun. Di siya makatwid, tumatanggi na. Pinaparusahan na siya ng Diyos. Aminado si Aminado Cain siya. na kasalanan yung ginawa niya. Kasalanan niya. Yun. Kaya pinarusahan siya ng Diyos. Aha. Di umiiral na yung kautusan yan Opo. na pinag-uusapan natin. Hindi naman pwedeng parusahan niya kung ng Panginoon si Cain kung wala namang nalabag na utos. Ano susunod? Sige yung po. pangangalo niya. Pangangalo niya naman po. Basahin natin ang Heneses 39, talatang 7, at saka talatang 9. Lulundag ka ng Yan. talatang 9. Ito ang nakalagay. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na tinitigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, sipingan mo ako. Tapos sa 9, walang sino mang dakila kaysa akin sa bahay na ito. Walang ipinagkait sa akin anumang bagay, kung di ikaw lamang, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano ang aking magagawa itong malaking kasalanan at kasalanan laban sa Diyos? Di siya makatwid. Bawal ang mga niya. No? Alam ni Jose. Alam ni Jose. Paano ko magagawa ang malaking kasalanan ito samantalang inaakit siya nung asawa ni Potiphar na siya'y sipingan? Yun. Di pangangalo niya ang tawag doon. Kung walang utos na alam si Jose, sisipingan niya yun. Sisipingan na niya. At hindi niya sasabihing masama yung gagawin niya yun. Ayun nga. Opo. Di siya makatwid. Naganap na natin, nakita na natin sa opo. Biblia, yung pampitong utos. Maliwanag. Yung pangwalo, Yan. yung pagnanakaw. Sige po. Pakinggan naman natin ang 44 ng Heneses, ang talatay 4. Yan. Ganito po ang nakalagay.
Nang sila'y mga kalabas na sa bayan at hindi pa sila nalalayo, ay sinabi ni Jose sa katiwala ng kanyang bahay, bumangon ka, habulin mo ang mga lalaki, at pagka sila'y iyong inabutan, ay sasabihin mo sa kanila, bakit iginanti ninyo ay kasamaan sa kabutihan? Yun. Oh. Pinaratangan sila ng pagnanakaw. Opo. Yan. Kasi alam natin ang tinutukoy dito, hindi na lang hindi nila alam na gamit na nadala nila Yung gamit na nila, tsaka yung salapi. Yun. Hinabol sila. Oho. Kaya paano namin gagawin ang magnakaw? Yun. Sa nagmagandang loob sa amin. Opo. O di siya makatwid, lari na rin. Bawal ang magnakaw. Opo. O ngayon, ang susunod naman natin ay ang pagsisinungaling. Sige nga po. Pakinggan natin ang 27, ang talatay 18 at saka 19 ng Heneses. At kanyang ibinigay ang pagkaing masarap at ang tinapay na kanyang inihanda sa kamay ni Jacob na kanyang anak. At siya'y lumapit sa kanyang ama at nagsabi, Ama ko. At sinabi niya, narito ako, sino ka anak ko? At sinabi ni Jacob sa kanyang ama, ako'y si Esau na iyong panganay. Sinungaling na siya. Ginawa ko ang ayon sa sinasabi mo sa akin. Bumangon ka, ipinamamanhi ko sa iyo. Maupo ka at kumain ka ng aking usa upang basbasan ako ng iyong kaluluwa. Ayun, binasbasan siya. Opo. Yung basbas na yon para kay Esau. Opo. Pero ninakaw ni Jacob sapagkat ang sabi niya, ako si Esau. Dalawang kasalanan yung ginawa niya. Ninakaw at nagsisinungaling. Saka nagsinungaling pa siya. Yun. O di siya makatwid, nakuha niya sa daya yung basbas na para doon sa kanyang panganay na kapatid, siya ang nagpanggap na siya si Esau. O ngayon, ang pansampung utos, sige po. Yung pag-iimbot. Yan. Yung pag-iimbot, mababasa natin ang unang nag-imbot kung sino. Pakinggan natin yung Kapitulo 3 ng Heneses, ang talatay 6. Ganito ang nakalagay sa talatang 6. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Ayun, sa makatwid, nung pitasin niya yung bungang kahoy, dahil sa pagnanasa, kung hindi niya gusto, hindi siya magnanasa. Hindi niya pipitasin. Kaya yung kasalanan ng pagnanasa, pag-iimbot, ay pansampung utos yun. Kaya nasa Kapitulo 20 ng Exodo, ang talata ay 17. Pakinggan natin. Ito po ang nakalagay. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Dito yung salitang puro pag-iimbot ito. Pag-iimbot. Puro pag-iimbot yan. Kaya sa makatwid, napatunayan natin sa Biblia, sa nasusulat, na yung 10 utos, wala pa ang Sinai, meron na 10 utos na nalalabag-labag ang mga tao. Kung gagamitin pala natin na kami ang unawa at diwa ng mga talata, ay napakaraming talata, nakasulat na ang mga kasalanan ng mga tao bago pa ang Sinai. Sapagkat mali po palang sabihin, mga kapatid, na ang 10 utos ay umira lamang nang ibigay ito kay Moises sa bundok ng Sinai. Nagkakamali. Kasi mababasa natin ang sulat ni Apostol Pablo sa taga-Roma sa Kapitulo 5, talatang 12 at saka talatang 13. Yan. Pakinggan natin. Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala, sapagkat ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Ayun, di maliwanag na may kautusan na pala. Kasi bago pa dumating sa Sinai. Kanina pa natin binabasa kami sa Heneses, napakaraming mga kasalanan ng mga tao. Di may kautusan. Kaya pala, ang Diyos pala, ay humahatol sa kanila. Wala pa ang Sinai. Nahatulan sila sa Sodom at Gomora. Nahatulan sa panahon ni Noe. Sa makatwid, makasalanan ang mga tao. Ang sabi sa atin sa 5:13, na hindi ibibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Ay di meron na pala. Kaya, gilo na tagapakinig, ang gusto lang na sabihin sa inyo, wala pa ang Sinai, meron ng kautusan ng Diyos. Yung ibinigay sa 10 utos, naroon na sa panahon ng Heneses. At hindi ho ito galing sa aming sariling kuro-kuro, sa aming sariling pagkaunawa, kundi ito po ay base sa kung ano ang nasusulat. Magbigay tayo ng panghuling pananalita kami nung
bilang summary dito sa ating tinalakay. Ngayon, dito naman sa ating tinalakay na ito na may kinalaman sa 10 utos, ito'y nasa bagong tipan na rin. Sapagkat sa katotohanan, pag binasa natin ang nasa 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 10, haharap ang bawat isa sa atin sa hukuman ni Kristo. Maganda, basahin po natin Basahin ang natin. talata. 5:10 na Ito po. 2 Korinto. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. O, di siya makatwid. Talagang kailangan natin, haharap tayo sa hukuman ni Kristo. Sa panahon ng paghuhukom ng ating Panginoon sa Kristo, ano ang gagamiting pamantayan para sa mga taong huhukuman? Yan. Pakinggan natin ang Kapitulo 2 ng Santiago, ang talata ay 10 hanggang talatang 12. Ito po ang nakalagay, Santiago 2:10 hanggang 12. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at Yun. may natistisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Opo. Sapagkat ang nagsasabing, huwag kang mangangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Gayon ang iyong salitain, gayon ang iyong gawin, na gaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Ayun, nasa makatwid, ang gagamitin pamantayan ng ating Panginoon ay walang iba kundi yung nasusulat sa 10 utos ng Diyos. Yun, panganib pala kapag sinabi po natin na ito ay hindi umiiral noon, sapagkat kami nung nakita kong problema dito, kung hindi pa umiral ang kautosang ito, ganong ang konteksto ng talata ay yung 10 utos. Kung hindi ito umiral bago ang panahon ni Noe, papaano hahatulan yung mga taong nabuhay mula sa kay Adan hanggang doon sa bago ang Sinai? Papaano hahatulan? Samantalang ayon dito, lahat ng tao hahatulan. Hindi naman yung tao mula Sinai hanggang sa ating kapanahunan lang, kundi lahat ay sakop nito at ang gagawiting batayan ay ang 10 utos. Yan nga, maliwanag. Kaya nasasakop, lalo na ang mga Kristiyano. Kaya may panganib na sabihin ng sino mang mananampalataya, ay huwag mo na iintindihin yan. Wala naman 10 utos sa panahon ng bagong tipan. Meron. Meron pong maliwanag na 10 utos na gagamitin ng ating Panginoon sa panahon ng paghatol sa bawat isa sa atin. Ay isang talatang mababasa natin. Yung nasa Kapitulo 11, talatang 18 at 19 ng Apokalipsis. Yan ang ating huling talata. At nangagalit ang mga bansa at dumating ang iyong puot at ang panahon ng mga patay upang mga hatulan at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga alipin na mga propeta at sa mga banal at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak sa lupa. Ayun, sa makatwid, maliwanag na sa huling pagkakataon, nagbibigay ng babala ang banal na kasulatang nasusulat sa panahon ng paghatol ng ating Panginoon, gagamitin niya ang kanyang kautusan na ibinigay sa atin, sa bawat isa sa atin. Harinawa na ang paksang ito ay muling nagbigay linaw sa atin at naging gabay at may natutunan po tayo sa ating pong pagpatuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli, samahan niyo po kami hanggang sa pagbabalik ng palatuntunang nasusulat. Ito po ang inyong kaibigan, Brother Johnson Amican. Domingo Filomeno. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.